chapter 5, verse 1 to 10, kung saan po, pinapakita po dito ni Apostol Paul, kung gaano kahalaga po yung pananampalataya po natin at hindi lamang po sa bagay na nakikita po natin. Yan, sabi po dito, we live in a generation where sight is everything po. Sabi po dito. Wala. Yeah, we live in a generation where sight is everything. Amen po. Di ba po, pagka nabubuhay po tayo, meron po tayong kasabihang, to see is to Amen. To see is to believe. Di ba po, meron po tayong ganung kasabihan, which is, totoo naman po sa panahon po natin ngayon, na lahat po tayo nakabatay lamang po sa mga bagay na nakikita po natin. Amen. Amen. Di ba po? For example, before po tayo bumili po ng pagkain, kailangan isusumo muna kung masarap yung pagkain. Amen po. Bago ka bumili ng damit, isusumo muna kung kasya sa'yo. Amen po. Bago ka pumunta sa isang lugar, sisiguraduhin mo muna maganda, kailangan makita mo. Amen po. Ganun po tayong mga tao. At totoo naman po, lahat po tayo ginagawa po natin. Sabi rin po dito, we must see in order to acknowledge. Di ba po, halimbawa naman po, may kakilala tayo, halimbawa, sa school. Bago pumasok sa school, yung guro dapat, titignan mo, capable ba to para turuan ako? Amen. Di ba, ina-acknowledge muna natin yung skills niya, yung mga kakayanan niya. Titignan muna natin, sinusukat muna natin mula paa hanggang taas. Pwede ba ako turuan nito? Di ba? May mga ganun po tayo. Sinusukat po natin. At next po, sabi po dito, we must see in order to favor. Bago tayo magbigay ng pabor sa isang tao o sa isang bagay, gusto kailangan makita po muna ng ating mga mata. Amen po. Pero dito po sa tinuturo po ni Apostol Paul, hindi po lahat na nakikita po natin ay yung pinakamahalaga po sa buhay po natin. Amen po. Yung pananampalataya po ng isang tao, ang higit na mahalaga na kailangan po natin inuunawa o inuuna po sa buhay po natin. Sabi po dito, Apostle Paul prove us that our physical perception hinders our faith. Kasi kung minsan yung mga bagay na nakikita po natin, yan po yung minsan kumbaga naghihinder sa pananampalataya po natin. Amen po. Ay, okay lang po kayo. Yan, di ba po, may mga bagay po na gano'n. Kaya nga po kung titignan po natin, kung ano yung nakikita natin, kung minsan nagiging hadlang sa pananampalataya mo, kapatid. For example na lang po sa wallet ninyo, pagka nakita nyo walang laman, natatakot na tayo, amen. Pagbukas natin, wala nyo laman. Sino kukuha ng pambili ng ganito, pambili ng ganyan, di ba po? Amen po? Sino po dito madalas na sa ganong senaryo? Ay, mayayaman po pala ang mga anak ng Diyos. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Bakit? Lord, bakit sila? Ba't ako wala? Kasi kailangan po makita po natin na hindi yung mga bagay na nakikita po natin ay maging batayan po ng pananampalataya po natin. Amen. Kasi kung minsan yung mga nakikita po natin ang nagiging dahilan kung bakit hindi magpumapaw ang pananampalataya po ng isang Kristiyano. Amen po. Kasi nakabatay po tayo sa mga nakikita lamang po natin. Amen. Kaya nga po sinasabi po dito, yung mga bagay na nakikita po natin ay nagiging dahilan para po mahadlangan yung pananampalataya po natin. Kaya nga po, di ba, ano po ba ang kabaliktaran ng pananampalataya? May nakakaalam po ba? Di ba sabi natin, ang opposite ng pananampalataya ay fear. Amen. Takot. Pero according po dito sa 2 Corinthians chapter 5 na binasa po natin, sabi po dito na ang kabaliktaran ng pananampalataya ay yung ating sight. We live by faith and not by sight. Amen po. Kasi yung nakikita po natin, yan po yung nagiging dahilan para matakot tayo, para maalala tayo, para po maging balisa po tayo sa buhay, para po magkaroon tayo ng mga doubt sa buhay po pagdating sa Panginoon. Yung po yung dahilan kung bakit hindi mag-grow ang pananampalataya natin. Bakit? Kasi nakatingin tayo sa mga bagay lamang po dito sa mundo. Amen po. At sinasabi ko sa iyo kapatid, pagka nakabase po yung faith po natin sa mga bagay na nakikita po natin, doon po talaga mahadlangan po yung pananampalataya po natin. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, tinuturuan po tayo ng Panginoon, through Apostle Paul, na ang pananaw po dapat po natin ay nasa mga bagay patungkol sa Panginoon at nakarelay po tayo sa pananampalataya po natin at hindi lang sa mga bagay na nakikita. Amen po. Kasi pagka nakarelay tayo sa mga bagay na nakikita natin, kuminsan doon pumapasok yung takot. Amen po. Diba, for example na lang po, dumating kunyari yung electrical bill natin, di ba? Diba, pagka nakarelay ka sa mga mata mo, pagkita mo sa electric bill mo, biglang manlalaki yung mga mata mo. Kuminsan yung mata mo lumalagpas na sa eyebrows mo sa sobrang laki ng bill po natin, di ba po? Kuminsan nagkakaroon tayo ng ganong takot. Kaya tignan mo yung katabi mo. Kaya pag yung mata niya lagpas na sa eyebrow niya, malaki ang bayarin niya sa kuryente. Di ba po? May mga ganun po kasi pagkakataon. Kaya kailangan po, mga kapatid sa Panginoon, we must have faith. Amen po. Sabi po dito, his perception as a Pharisee prevents him from having faith in Jesus. Kasi po, bago po ito si Apostle Paul, bago po maglingkod sa Panginoon, siya po si Saulo,
Siya po ay isang mataas na may katungkulan po sa pagiging pariseyo, which is yung pari po nung araw po. Ngayon po, dahil po mataas ang kalagayan niya, nakarelay lamang po siya sa mga nakikita niya. Nakikita niya na ang mga Kristiyano ay panggulo lamang po dati po nung araw. Ang mga Kristiyano ay lihis sa totoong aral. Yung po tinitignan lamang po ni Apostol Paul. Pero po, nung nakita niya po yung kaninningan ni Jesus, which is nabulag po siya sa Damascus Road, doon naman po nagbukas ang kanyang pananampalataya. Nakita niya yung totoong larawan po ng ating Panginoong Kristo. Na si Jesus pala, yung dapat po natin panampalatayaan. Amen po. Sabi po dito, only when his sight was taken, he was able to have faith in our Lord Jesus Christ. Kasi kung minsan po itong mga mata po talaga natin, napakalaking distraction po talaga na ito sa pananampalataya po natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong mga mata po natin, kung minsan dito po pumapasok yung fear. Amen. Yung takot, yung kabalisaan, yung mga bagay na nakikita natin, yung mga pananaw natin sa buhay. Amen po. Pag wala kang pera, wala nang pag-asa ang buhay. Yun ang pananaw ng maraming tao po sa panahon ngayon. Pag wala kang pera, wala nang pag-asa ang buhay mo, maghihirap ka, mamamatay ka na sa hirap. Di ba po? Wala na yung room of faith na ang Panginoon pwedeng pagpalain ng buhay natin. Wala nang room of faith na ang Panginoon pwede po tayo pasaganahin ng Panginoon. Wala nang room for faith na para po iangat po ng Lord yung buhay po natin. Kasi kung minsan yung nakikita po natin, yun po yung nagiging cause ng fear po natin. Dahil tatanungin ko po kayo mga kapatid sa Panginoon, ang barko po ba lulubog? Ang barko po ba, sabihin po natin, ang barko po ba pagka lumapag agad sa dagat, lumulubog po ba agad ang barko? Hindi po, di ba po? Paano po ba lumulubog ang barko? Di ba po, pagka yung barko napasukan ng tubig. Amen po. Pero kung kapansin nyo mga kapatid sa Panginoon, itong mga barko po natin, lumalayag yan sa napakalalim na dagat na sabihin natin nakakatakot kasi malalim, pwede siya lumubog. Pero hindi siya natatakot maglayag. Bakit? Kasi yung tubig nasa labas lang. Amen po. Nasa labas lang yung tubig. Pero the moment na magkaroon ng butas ang barko at pasukin ng tubig yon, lulubog po ang barko. Amen po. Ganon din po sa buhay po natin mga kapatid sa Panginoon. Kung minsan ikaw yung barko at yung mga nasa paligid po natin ay mga pagsubok ng buhay, yung mga trials, yung mga problems po. Kaya kung minsan magkaroon lang ng maliit na butas, pinapapasok na po natin yung tubig. Kaya po tayo nalulubog po ng mga problema po ng buhay. Kaya nga po kailangan po mga kapatid, ang foundation po natin ay nakabase po sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon Kristo. Amen po. Yan, ano po ba ang na-realize ni Paul after niya po ilagay yung pananampalataya niya at unahin niya yung pananampalataya niya bago yung mga bagay na nakikita niya? Sabi po din sa number 1, what we can see cannot bring us to eternity. Yung mga bagay po sa nakikita po natin sa mundo, yung pinapahalagahan mo, yung pinakamahalaga sa buhay natin, kung minsan po mga kapatid sa Panginoon, hindi po magdadala po sa atin yan sa buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya nga po mo po yung pinapakita dito ni Paul. Sabi po dito, Paul emphasized that everything that surround us are temporary. Lahat po ng bagay, panandalian lamang po. Amen po. Sino po dito mayroong mga pinakamahalagang bagay na pinapahalagaan sa buhay niya? Meron po ba? Na wala po kayong pinapahalagaan. Ano ba? For example, pamilya nyo or kahit sinong tao, mga bagay sa buhay po natin, may mga sentimental value, yung bahay natin, yung kayamanan natin, di ba po may mga ganun po pinapahalagaan po natin? Amen po? Amen. Di kunwari pa sila, ayaw pa nila magtaas ng kamay. If I know, di ba nga, hirap na hirap kang pumunta dito kasi meron kami mga ibang pupuntahan pa. Amen. May mga bagay na unahin tayo. Pero nandito ka ngayon, isang bagay yung para po ika-proud po natin sa Panginoon dahil nanalo po ang Diyos po sa atin. Sabi po dito, Paul refer our body as a tent, not the whole person. Sabi po dito, alam natin kapag nasira na ang todang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos. Ano po ba tong tent na nire-refer po ni Paul? Ito po yung katawan po natin. Amen po. Sino po dito na try na mag-camping? Meron po ba? Mag-camping. Mga Boy Scout, Girl Scout, labas dyan, mga Boy Scout, Girl Scout. Ayan, walang Girl Scout, Boy Scout dito, patay. Di ba? For example, di ba, ang tent po ba inaabot ng, sabihin natin, mga 1 taon bago matayo? Di ba, hindi po? Di ba, sa loob ng araw na yun, pwede mong itayo yung tent mo, amen? At yung tent, pwede mong dalhin yan kung saan-saan. I-impake mo yan, dadalhin mo sa isang lugar, tapos isi-set up mo, meron ka ng temporary house, amen po. At ganoon din po ang katawan natin, mga kapatid sa Panginoon. Etong katawan po, na tinitirhan po natin nga, ang kaluluwa po natin ngayon, ito po ay panandaliang tahanan lamang po, amen po. Dahil ang buhay po natin consists of 3 parts po, our body, our soul, and our spirit. At ang kaluluwa po, nananahan po yan dito po sa ating mga katawan. Amen po. Yan, tignan mo yung katabi mo.
Yan yung tent na panandali ang tirahan natin. Either may malaking tent, may maliit na tent, diba? Tingnan mo yung katabi mo kung maliit o malaking tent niya. Diba? May mga iba't ibang klase po tayo ng tent. Pero alam niyo po, ito pong katawan po natin, diba? Lumilipas sa maraming panahon, inaayusan natin yung katawan natin para maging maganda, maging gwapo, maging maayos, talaga nagpe-facial pa tayo, nagpapaderma pa tayo, kung ano nung bagay na pinapahid natin sa katawan, sa pong produkto, pagkakasyahin mo sa mukha mo lang, diba? Para gumanda ka. Pero gusto ko malaman mo mga kapatid sa Panginoon, panandalian lamang po ang katawan po natin. Amen po. Sabi po dito, though our body can easily be destroyed, we have an eternal home waiting for us in heaven. Ang totoong tahanan mo, kapatid, nasa langit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi pala dito yung totoong bahay natin. Sabi mo, ang bahay natin ay nandun sa langit. Amen. Sino po dito naniniwala na ang totoong tahanan natin ay nasa langit? Amen. Diba po? Sino po gusto pumunta na ngayon? Ayun, may nakita lang, Lord, ayun po, oh Lord, joke lamang po. O, bakit? Why not? Kung sigurado tayo na pupunta tayo sa langit na kung saan lugar na wala ng pagluha, wala ng pag-iyak, wala ng kalungkutan, wala ng hirap, bakit why not? Di ngayon din, Lord, dalhin mo ako dyan, ako din magsasabi po sa inyo. Di ba po? Kung sure tayo talaga na doon tayo at hindi dito, kasi dito nakakatakot. Pero kung sure tayo na doon tayo, di ba, why not mga kapatid sa Panginoon, makakasama natin ang Panginoon sa presensya niya at sure po tayo na makakapag-enjoy po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sabi po dito sa John chapter 14 verse 2, Jesus said, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you." Ayun po yung dahilan kung bakit ang Panginoon po ay umakyat po sa langit para ipaghanda ka na matitirhan. Amen po. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo pwedeng maging komportable masyado po dito sa mundo. Amen. Hindi po tayo pwedeng mag-relax-relax lamang po dito sa mundo at ituring na parang temporary house na po natin itong mundong to. Kasi panandalian lamang po. Kaya mga kapatid sa Panginoon, anumang bagay na pinapahalagahan mo sa buhay mo, tandaan mo, temporary lamang yan. Kasi po lahat po dito, di ba nga po, yung kayamanan po natin, kung minsan po dumadaan lang sa palad po natin, amen po, sino po nakaka-relate? Na nakakuha ka ng pera ngayon, pagka kurap mo, wala na agad yung pera. Wala, ang dami nagtataas ng kamay. Dumadaan lang sa palad natin, di ba? Ganun lamang po kabilis po yun. Ang mga mansyon po natin dito sa mundo, wow, may mga mansyon po tayo, di ba? Di ba, kung may mga mansyon man po tayo dito sa mundo, alam niyo po, isang lindulan lamang po, bumabagsak po yung mga yan. May magara kang kotse, ang dami po nangyayari, aksidente po ngayon, kinakalawang, nadudurog, nawawasak po. Pero alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, sinabi ng salita ng Diyos, ang mga taong nananahan sa salita ay mananatili magpakailanman kasama po ang ating Panginoon Jesucristo, kapatid. Kaya nga kapatid sa Panginoon, siguraduhin mo nandun ka, nakarelay ka sa presensya ng Panginoon at hindi lamang po dito sa mundo pong ito. Kasi sabi ni Jesus, sa tahanan ng aking Ama, maraming mansyon. Kaya nga kung dito sa mundo, hindi mo ma-experience na tumira sa isang mansyon. Pag pinagbutihan mo at paglapit mo sa Panginoon, pagdating sa langit, may mansyon ka. Amen. May sabi mo sa katabi mo, may mansyon pala tayo sa langit. Sabi mo, dun may mansyon. Wow, mansyon. Di ba po? Ganun po yun mga kapatid sa Panginoon. Pagka may mga bagay po tayo na pinapahalagan dito sa mundo, expect it, kapatid. Saglit lamang po yan. Nawawala, nawawasak, nadudurog, at kumukupas po. Anumang bagay po yan. Maging ang itsura po natin, kagandahan, kumukupas din po yan. Kaya nga po si Apostle Paul, ano po ba yung pinakaminimithi niya? Sabi po dito, longing for heaven, extend our perseverance po mga kapatid sa Panginoon. Yung paghahangad po natin na makapiling ang Panginoon sa kalangitan, yung po yung nag-extend po ng pagsabihin po na pagpupunyagi po natin dito po sa mundo. Kasi alam mo na kahit maghirap ka sa mundong to, kahit dumaan ka ng kawalan, kahit dumaan ka ng mga pagsubok ng buhay, kung alam mo na meron kang tahanan sa langit, di ba? Hindi mo iinday yung mga bagay na nangyari dito sa mundo. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, ang Kristiyano po hindi po natatakot harapin ang anumang pagsubok ng buhay. Amen po. Ang Kristiyano hindi natatakot sa mga problema. Ang mga Kristiyano hindi napapabagsak ng anumang pagsubok. Ang Kristiyano ay hindi duwag sa harapan ng mga problema ng buhay. Kasi alam ng isang Kristiyano na nanampalataya kay Jesus na sa gitna ng mga problema, merong Jesus na kakapitan po natin sa anumang oras ng buhay po natin. At yan po yung alam ni Paul. Paul knew everything that he sees in this world are nothing compared to what is waiting for him in heaven. Yung mga bagay na meron kang ngayon ay hindi maikukumpara sa mararanasan mo doon
doon sa kalangitan. Amen. Sino po dito ang naghahangad na makapiling ang Diyos sa langit? Amen. Sino po? Yan, kung hinahangad mo yung kapatid, yakapin mo yan. Huwag mong bibitawan yan. Opera ka man ng anumang bagay dito sa mundo. Remember, our place is in heaven. Alam niyo po ba, napakasarap na tumira sa kalangitan sa piling ng ating Panginoon. Kung dito nararanasan mong dumugo yung puso mo, kung dito sa mundo nararanasan mong umiyak, kung dito sa mundo nararanasan mong maging malungkot, kung dito sa mundo nararanasan mong ma-pressure sa dami-dami ng problema ng buhay mo, kung dito sa mundo nararanasan mo na parang maliitin ng maraming tao. Pero alam mo ba mga kapatid sa Panginoon, doon sa kalangitan, doon sa kaharian ng langit po, sa piling ng Panginoon, mawawala na po ang lahat ng bagay na yan. Amen. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, manatili po tayong nagbabantay sa pagbabalik ng Panginoon at sikapin po natin na makasunod sa Panginoon dahil pagka hindi po tayo nakasunod sa Panginoon, o minsan paakyat ka na lang, bubulusok pa tayo pababa. Amen. Doon kung saan napakainit, doon sa lugar na napakadilim at punong-puno ng paghihirap, ayaw po ng Panginoon na doon po tayo. Kaya nga nandito ka ngayon mga kapatid sa Panginoon. Alam mo ba kung bakit? Kasi Jesus is warning us at gusto ng Panginoon na makasama kanya doon sa kanyang kaharian sa langit. Kasi pinagtatayo ka na ng mansyon ng Lord. Sayang naman kapatid, kung hindi mo hahayaan na matapos yon. Sayang naman kung hindi ka makakasunod sa Panginoon. Sayang naman kung hindi mo pagsisikapan yung pagkakilala mo sa Panginoon. Sayang yung mansyon mo. Di mo alam yung pala, meron din pala nagtatayo ng mansion doon sa ilalim, sa kailaliman. Mansion ng malaking grave po para po sa mga taong lumalayo po sa Panginoon. Kaya nga po sabi po dito, every Christian must develop the longing to reach heaven. Lahat po ng Kristiyano ay naghahangad na makarating ng langit. Lahat po ng Kristiyano ay dinidesign na makarating ng kaharian ng Diyos. Lahat po ng Kristiyano nagpupunyagi para pagdating ng araw makabilang po siya sa kaharian po ng ating Panginoon. Walang Kristiyano na nanatili po dito sa mundo. Naalala niyo po ba yung illustration po ni Pastor? Sabi ni Pastor, yung buhay po natin dito sa mundo, napakapuranggit lamang po. Pero yung buhay po natin in eternity, kung saan man po ay mas mahaba po at hindi mabilang. Depende na lang po kapatid sa Panginoon kung saan po tayo. Eternity in heaven or eternity in hell, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po, kailangan po, alam na po natin at desire na po natin na makarating po dito sa lugar na ito. Tanong mo ulit sa katabi mo, gusto mo bang makarating ng langit? Yan, kung gusto mo makarating ng langit, kapatid, makinig ka mabuti sa mga tinuturo ng Panginoon. Then ito po yung susi po natin para makarating po ng kalangitan. Kaya po sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kita niyo po yung mga kapatid sa Panginoon. Yung mga nakikita mo ngayon, panandalian lamang yan. Bilang Kristiyano, dapat nakatuon ka doon sa mga bagay na di nakikita. Brother, ano yung mga bagay di nakikita? Multo? Hindi po, brother, mga kapatid sa Panginoon. Yung gusto makita ng Panginoon, ipakita ng Panginoon sa iyo, is yung mga pangako niya po sa bawat isa po sa atin. Yung promise ng Panginoon na meron kang bahagi sa kalangitan. Yung promise ng Lord na di ka niya iiwan, ipababayaan man. Yung promise ng Lord in times of famine, He will satisfy. Yung promise ng Panginoon sa bawat salita na nakalagay po dito, yun yung kailangan po panghawakan po natin. Kasi alam niyo po, kuminsan po sa mga Kristiyano po kasi ganito. Lord, bago ko manampalataya, I need to see proof. Lord, kailangan ko makakita ng proof, Lord. Kailangan ko makakita, kailangan ko makakita ng color blue na butterfly para maniwala ako ng buhay kang Diyos. Diyan, Lord, ngayon, magpapadala ng blue na butterfly. Hindi ako sure dito. Lord, kailangan ko makakita ng ulap na color pink para maniwala ako sa iyo. Di ba, Lord, magpapadala ng color pink. Hindi pa rin kumbinsido ang tao. Lord, sige, ganito ang last na to, Lord. Maniniwala ako sa iyo, Panginoon. Pagka pinakita mo, yung taong mahal ko, sabi niya. Di ba? Isang tao sabi ngayon. Di nag-aantay yung lalaki. Hindi pinapakita ng Lord. Lord, kala ko ba? Totoo ka? Ba't hindi mo pinakita yung taong mahal ko? Hindi pa rin kumikibo ang Lord. Nainis na ngayon ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, kaya hindi ko pinapakita yung taong mahal mo. Kasi yung taong mahal mo, lalaki rin eh. Di po nakagets?
Di ba? Naghihingi ka sa Lord, Lord, yung taong mahal ko, lalaki rin gusto ko, hindi pa pwede yan, sabi ng Lord. Di ba po? Hindi po pwede po kasi yung mga bagay. Kaya nga po dapat po, yung i-desire po natin, yung karapat dapat sa Panginoon. Kasi nag-i-desire ka, yung kapapahamak po natin. Dinidesire natin yung mga bagay na babangga po sa pananampalataya po. Kailangan i-desire mo is yung mga bagay po na sinabi po ni Apostol Paul, which is yung mga bagay na for eternity. Amen po. Yung mga bagay na pang walang hanggan at hindi yung mga bagay na panandalian lamang. Sabi po dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip, ulitin ko po, pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo at hindi ang mga bagay na panlupa. Focus nyo po yung mga buhay po ninyo, yung mga paningin sa mga bagay sa Panginoon. Kung nandito ka ngayon para mag-desire, para lumakas pa yung pananampalataya mo, mapalad ka kapatid sa Panginoon. Kung nandito ka ngayon dahil gusto mo na makabilang sa kaharian ng langit, mapalad ka kapatid sa Panginoon. Kung nandito ka ngayon dahil gusto mo na pagdating ng araw mapabilang ka sa rapture ng Panginoon, mapalad ka kapatid sa Panginoon. Pero kung nandito ka lang, para sabihin mo na wala lang, nag-church lang ako, para lang masabi ng Kristiyano ako, kapatid, sayang. Kaya habang nandito ka, makinig ka na sa bawat salita ng Panginoon. Sabi mo sa katabi, makinig tayo. Makinig tayo. Kasi alam niyo po ba, ito pong pinapakinggan po natin at ito pong binabasa po natin, ito po yung totoong mensahe po sa atin ng Panginoon. Ito po yung totoong gusto ipaalarawan po sa atin sa Panginoon. Dahil sa panahon ngayon, napakarami na po napupukaw po sa atensyon po natin. Sa panahon ngayon, napakarami na mag-a-attract sa mga gusto po natin. Sa panahon ngayon, marami pong pupukaw po ng atensyon natin. Sa panahon ngayon, maraming over na gagamitin ng kaaway para ilayo po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba po kung minsan, pagkalinggo, sumasabay yung mga iba't ibang bagay. Paglinggo, may mga biglang dumarating na bisita. Pagkalinggo, biglang may mga lakad na bigla ang dumarating. Pagkalinggo, may mga unexpected na sabihin po natin, sabi po nila, may mga unexpected na pagpapala po. Pero alam niyo po, ang pagpapala hindi po tumataon ng linggo. Kasi ang pagpapala po nasa tahanan ng Panginoon. Amen po. Ganun po yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, kailangan makita mo na ang pinakamahalaga sa buhay po natin ngayon ay yung mga bagay na makalangit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, yung mga bagay na makalangit. Yan po yung kailangan i-focus po natin. Kaya nga po, pagsikapan mo kapatid sa Panginoon na magkaroon ka ng pananampalataya at huwag kang manangan sa mga bagay na nakikita mo lamang. Huwag kang manangan na, Lord, gusto ko magkaroon ng milyon-milyon. Lord, gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Lord, gusto ko magkaroon ng magandang kotse. Lord, gusto ko magkaroon ng magandang posisyon sa buhay. Lord, gusto ko magkaroon ng ganito, ng ganyan. Kapatid, huwag mong pagsikapan yun. Ang pagsikapan mo, pagdating ng araw, nandun ka sa langit, nagpupuri at nagbibigay parangal sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Sabi po dito number 2, what we face are only momentarily. Parang dali lang. Basahin po natin chapter 4, verse 4, verse 6 po, sabi po dito. Sabi po dito, habang nakatira pa kami sa todang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na namin iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na namin mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Kasi alam niyo po, itong katawan po natin po talaga, ito po pagdating ng araw, mabubulok po ito. Ililibing po itong katawan po natin. Ngayon po, after po malibing ng katawan po natin, yung kaluluwa po natin, yan po yung ipapanik po sa kalangitan. Pero bago po mangyari yun, may gagawin po muna ang Panginoon. Kasi po pagdating ng araw, pagdating po ng Panginoon dito, muli tayong bubuhayin ng Lord. At yung mga katawan po natin ay papalitan ng isang katawan na wala ng kasalanan, na wala ng bahid, na wala ng kapintasan. Kasi po, ito pong katawan po natin, dahil po sa ating mga ninuno na si Eva at si Adan, dahil po nagkasala po sila, kaya po itong katawan po natin ay dumadalo yung kasalanan. Amen po. Kaya po sinabi ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Pero dahil po sa kabutihan, kagandahan loob ng ating Panginoon Kristo, meron na po tayong chance para malinis po yung mga pagkakasala po natin. Amen po. Kaya nga po napakahalaga, nagre-repent po tayo sa Lord para malinis po yung mga kasalanan po natin. Kaya nga po, habang nabubuhay po tayo, sikapin mo manampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi po dito, all longing for a heavenly body. Sabi po dito, all sees the limitation of this body and the superiority of the body to come. Kasi po itong katawan po natin, ito pong makasalanang katawan po natin, ililibing to. At pagbabalik ng Panginoon, papalitan yung katawan natin ng glorified body.
Yung katawan na walang kapintasan, yung katawan na walang kasalanan, yung katawan na banal, yung ibapalit po ng Panginoon. Sabi po we will live in heaven in a holy and glorified bodies. Yun po yung sinabi po dito sa verse 4 na habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil na nais namin iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil na nais na namin mabinghisan ng katawang panlangit. Amen po. Yung katawan na nakikita mo ngayon, tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Kahit sino sa katabi mo, tignan mo maigi yan. Yung katawang yan, hindi yan yung itsura mo pagdating sa langit. Amen. Brother, pwede ba ako mag-request sa Lord? Kailangan pagdating sa langit, kamukha ako ni Ding Dong Dantes. Kailangan kamukha ako ni Marian Rivera. Hindi na po ganun. Kasi po yung pananaw po natin, yung basihan po natin ng gwapo at maganda, hindi na po sa basihan ng mga bagay po dito sa mundo. Kasi di ba natin, ang basihan ng gwapo at maganda natin, kamukha nila Dowminson, nila Lee Min Ho, mga Ho, di ba? Lahat na may Ho, ba? Yung mga lahat ng mga Koreano, mga artista, yun yung basihan ng gwapo at maganda po natin eh. Pero alam niyo po ba, ang basihan ng gwapo at maganda sa Panginoon, ay yun nandito sa church. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang gwapo at maganda sa paningin ng Panginoon. Ay! Kasi po ganun po talaga, ang lahat po ng mga anak ng Diyos, talaga po nilikha po yan ng Panginoon para po maging kalarawan niya. Kaya nga po, pagka ikaw malayo ka sa Panginoon, iba nagiging kamukha mo. Kilala mo ba kung sino? Si Taning. Kilala mo si Taning? Andun siya sa ilalim, di ba? Kakatakot. Kasi yun po yung talagang gusto ng kaaway, ilayo tayo sa Lord para maging kamukha tayo ni Taning. Sabi mo sa katabi, gusto ba mo maging kamukha ni Taning? Yan, di ba? Ayaw natin maging kamukha ni Taning. Gusto natin maging kamukha ni Jesus. Amen po. We must have Christ-likeness. Kaya nga po sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 54, kapag ang nabubulok, which is yung katawan po natin, ay napalitan na ng di nabubulok, at ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ulitin ko po, sabi po dito, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ano po ba pinapakita dito? Once na tayo, na-reach na po natin yung presence po ng Lord, dinisign na po natin ang presence ng Lord. Kapatid, pag nanatili ka hanggang tapat, manatili kang tapat hanggang wakas po mga kapatid sa Panginoon, nandun na po yung glorified body na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Nandun na po, papalitan po yung katawan nating may kamatayan ng walang kamatayan, which is yung everlasting life po na pinangako ng Panginoon. At sa oras na yun, lubos na po ang tagumpay po natin. Wala na pong kamatayan, wala na pong kasalanan, wala na po yung mga bagay paghari na po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan mo yung pananampalataya mo sa Lord. Huwag mong hayaan manghina, huwag mong hayaan mawala, huwag mong hayaan na mahatak ng anumang bagay po dito sa mundo. Because pag yung faith po natin, nahatak po ng mga bagay po dito sa mundo, eventually po, unti-unti po, yung katawan po, unti-unti mamamatay. Yung spirito po natin mawawala, madudurog, mawawasak, at hindi na po natin makikita yung mga mahalagang bagay sa Panginoon. Alam niyo po, may kakwento lamang po ko sa inyo. Alam niyo po, kung kilala niyo po si Eliseo po sa Bible po. Si Eliseo, meron siyang isang alipin. Amen po. Ngayon po, sa panahon po ng digmaan, ng gera, doon po sa kinalalagyan po nila, nagkaroon ng digmaan. Doon nagkaroon po ng matinding gera po talaga. Ngayon napapaligiran siya ng maraming kaaway. Ngayon si Eliseo, di pa-relax-relax lang siya. Sabi niya, yung daming mga kaaway, yung pinapalibutan tayo, yung gandun sa likod, ang dami. Si Eliseo, yung alipin naman ni Eliseo, dyan na sila, ang dami ng kaaway. Masusugurin na mamamatay tayo. Eliseo, mamamatay na tayo. Sabi nung alipin ni Eliseo, pero si Eliseo, sabi niya, relax lang siya. Nanalangin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, buksan mo ang paningin ng alipin kong ito. Nang makita niya kung gaano kahigit ang hukbo na pinadala mo dito. Kaya after manalangin ni Eliseo, alam niyo po ba, yung alipin niya, nabuksan yung mata niya. Yung totoong mata niya sa Espiritu. Nakita niya na itong lugar na kung saan itong isang lugar na pinapalibutan ng maraming kaaway, doon sa likod ng mga kaaway na yun, mas marami pa palang hukbo ang nakapaligid doon. Yung po, yung chariots of angels, yung mga army ng Panginoong Kristo. Amen po. Ganon din sa buhay mo. O kung akala mo napapalibutan ka na ng problema mo, kapatid, tandaan mo, mas maraming nakapalibot sa iyo, which is yung angel na pinadala po ng Panginoon po sa atin, which is yung Holy Spirit. Sabi po dito, the Holy Spirit exists as
a guarantee for our salvation. Binigyan ka naman ng Holy Spirit ng Panginoon. Bakit? Para malubos na po yung tagumpay po natin. The presence of the Holy Spirit in Paul's life gave him confidence. Yun yung naging assurance niya. Na alam niya, na kasama niya yung Banal na Espiritu, wala siyang dapat katakutan. Bakit? Kasi yung Holy Spirit, yan yung magtatanggol sa iyo. Yan yung magbibigay ng pangunawa sa iyo. At yan ang maghahatid sa iyo sa presensya po ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po. Sabi po dito, He backs up the promise of heaven with a down payment right now. The Holy Spirit. Yan po yung purpose ng Holy Spirit. Para masigurado mo, kapatid, sa Panginoon na meron kang salvation. Amen. Sino po dito mga nagtataglay ng Holy Spirit? Wala. Yan, kailangan meron tayo. Kailangan i-desire mo. Di ba nga, kumakanta, come, Holy Spirit, I need you, come. Di ba, every service, di ba, ang joyful natin, ang praise and worship natin, pa-iba-iba. Pero bakit pagdating sa Holy Spirit, isa lang kinakanta natin? Bakit? Kasi mahalaga yun. Walang sa-isa yung pagpunta mo dito kung wala yung Holy Spirit. Walang sa-isa itong ginagawa natin dito kung walang pagsama ng Holy Spirit. Kaya nga si Pastor, may sinasabi sa atin na pagdating ng kanta ng Come, Holy Spirit, I need you, lahat nakafocus, lahat nakapikit, lahat ninanais yung presence ng Holy Spirit. Walang pwedeng pumunta dito sa harapan. Walang pwedeng maghulog dito pagkakantahan na ng Holy Spirit. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ini-invite na ni Pastor yung pagbaba ng Holy Spirit sa lugar na ito. At pagka tumayo ka at pumunta ka dito, hindi na yung Holy Spirit ang na-invite. Ikaw na yung na-invite dito sa harapan. Amen po. May ganun po yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po, respect po natin yun kasi napakahalaga na may Holy Spirit po tayo. Sabi po dito, John chapter 14, verse 26, But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yung Banal na Espiritu, yan po yung magiging guide po natin na pagdating ng araw po mga kapatid sa Panginoon, yan po yung magtutulak po sa atin lalo sa paggawa sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po kailangan i-desire po natin na pagka may Holy Spirit, kakailangan, lagi ka niyan tinutulak na magpahayag ng salita ng Diyos. Tinutulak ka na niya na huwag kang matakot sa mga problema mo. Manampalataya ka sa Diyos. Yung Holy Spirit yung lagi bumubulong sa'yo na kailangan mo mag-church. Kailangan mo umattend ng gawain ng Panginoon. Yung Holy Spirit ang bumubulong sa'yo na magbasa ka ng Bible. Yung Holy Spirit ang bumubulong sa'yo na mag-pray ka. Yung Holy Spirit ang nagtutulak sa'yo sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Panginoon. Honestly po, sino po dito nakakarinig pa ng tinig ng Diyos? Yung nagsasabi sa'yo, mag-church ka, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, manampalataya ka, sino po? Pwede mo makita yung mga kamay po ng mga meron po Holy Spirit. Yan, amen po. Lahat po tayo. Kasi nandito ka ngayon eh. Ibig sabihin, napakinggan mo yung Banal na Espiritu, yung pangungusap ng Banal na Espiritu. Kung doubted ka ngayon, na, brother, wala naman ata akong Holy Spirit, di totoo yan. The reason that you are here right now, Holy Spirit ang nagdala sa'yo dito. Para saan, brother? Bakit? Dinala ka dito dahil gusto ko ng Panginoon na iligtas ka. Laban sa ano? Sa ano, brad? Saan ako ililigtas ng Panginoon? Sa mga bagay na kapahamakan na pwedeng dumating sa buhay po natin. May mga kasalanan na pwedeng lumamon po sa atin na talagang i-down tayo, na ibagsak tayo. May mga pangyayari sa buhay na pwedeng ikapahamak natin. May mga karamdaman na pwedeng natin ikamatay. May mga pagsubok na pwedeng natin ikamatay. May mga pagsubok na pwedeng ikawala po natin sa Panginoon. At ang purpose ng Holy Spirit, bigyan ka ng lakas. Ang purpose ng Holy Spirit para paalalahanan ka. Ang purpose ng Holy Spirit para i-guide ka palayo dun sa bangin na ikalalaglag mo. Kasi naglalakad tayo dito sa mundo, parang bulag tayo naglalakad dito sa mundo. Di natin alam ang totoong paroroonan natin. Wala po tayo nakikita. Bakit? Meron po ba dito ang nakakakita ko ng mangyayari sa hinaharap? Meron po ba? Wala, di ba? Wala po nakakaalam ng hinaharap. Pero ang Panginoon alam niya. Kaya nga po, wala po tayong pwedeng sabihin sa Panginoon kasi alam niya ang pwedeng mangyari sa buhay mo. Alam niya kung ano yung pwede ikapahamak mo. Alam niya yung mga pagsubok na hindi mo kakayanin. Kaya nandito siya ngayon para sabihin sa'yo na para malagpasan mo yung mga pagsubok mo, you need to rely in the power of the Holy Spirit. Para malagpasan mo yung mga problema o yung mga karamdaman sa buhay mo, kailangan mo yung power of the Holy Spirit. Kailangan mo yung apoy ng Banal na Espiritu ng Panginoon para makarating ka doon sa kaharian ng langit. Kailangan nandun yung pagtulak sa'yo ng Banal na Espiritu ng Panginoon. Because without the Holy Spirit, mga kapatid sa Panginoon, kahit mag-church ka na mag-church, kahit sabihin natin mag-pray ka na mag-pray, magbasa ka na magbasa ng Bible, if wala yung pagsama ng Banal na Espiritu, useless lamang po ang lahat ng bagay. Tandaan po natin, always desire the Holy Spirit in your life. Kasi yun din po yung mag-boost ng pananampalataya po natin. Amen po. Yes. Number 3.
What we need is to have faith. Yan po yung pinakamahalaga po sa lahat. Yung faith po natin. Sabi po ng salita ng Diyos, without faith, we cannot please God. Amen po. Kung wala ang pananampalataya, hindi po natin tayo makapagbigay kaluguran sa Panginoon. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, without faith, we cannot please God. Hindi po matutuwa raw po ang Panginoon pag wala si Sister Faith. Joke lamang po. Hindi po Sister Faith. Yung pananampalataya po natin. Sabi po dito, to walk by faith, not by sight, is one of the great and difficult principles of Christian living. Napakahirap talaga yan. Kasi pag nandun ka na sa gitna ng mga, sabihin po, kung nandun ka na sa gitna katulad ni Daniel, nandun ka na sa harapan ng mga leon, katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, nandun ka na sa harapan ng pugon. Pagdating po kay David, nasa harapan ka na ng malaking higante. Pagdating po sa mga pagsubok ng buhay, nandun ka sa pinakahigante ng pagsubok ng buhay mo, kung minsan di natin maiwasan matakot. At mga kapatid, sa sinasabi ko po sa inyo, hindi po may iwasan ng takot, pero kailangan po, hindi po tayo mag-dwell sa mga takot po natin. Amen po. Pag dumating ka sa higante ng buhay mo, tandaan mo, you need to be like David. Pagtagumpayan mo, pagharian mo, paghaya mo maghari ang Diyos sa buhay mo. To walk by faith means to make faith part of your daily activity. Habang nabubuhay ka, kahit anong gawin mo, kailangan may pananampalataya ka pa rin sa Panginoon. Kahit nandun ka na sa pinakamatinding pagsubok ng buhay mo, kailangan manaig pa rin sa iyong pananampalataya mo sa Panginoon. Because faith is the very essential part of a Christian living. Kasi pag wala ka pa ng palataya, walang size. Alam niyo po ba na ang faith po, tayo po nagpo-produce po nun, hindi po binibigay ng Lord sa iyo ang faith? Amen po. Sino po naniniwala po doon? Alam niyo po ba ang pananampalataya, ikaw ang nagpo-produce nun. Kaya hindi sasabi ng Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya, Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya. Pero yung ginagawa ng Lord, binibigyan ka pa ng maraming pagsubok. Lord, halimbawa, nandun ka sa matinding pagsubok. Lord, tanggalin mo ako sa matinding pagsubok na to, bigyan mo ko na lang sa malagpasan ng matinding pagsubok na to. Lord, bibigyan ka pa ng mas maraming pagsubok. Bakit? Kasi gusto niya yung faith mag-pump sa katawan mo, mag-produce ka ng faith. Amen po. Kasi ang faith po natin, pagdating po sa Panginoon, yan po yung bagay na katunayan na meron Diyos po sa buhay po. Kaya nga po, ano sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believes in Him, manampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung purpose ng faith mo. Kaya kung wala kang faith, at lagi po tayong natatakot, lagi po tayong defeated ng kaawan, walang saysay po yung paglakad po natin sa Panginoon. Sabi po, the living by faith today means living in the future, seeing God's glory by sight. Pag namuhay ka sa pananampalataya ngayon, pagdating ng araw, mismo sa mga mata mo, makikita mo yung pagbaba ng presensya ng Panginoon. Makikita mo si Jesus, iriligtas ka. Makikita mo si Jesus, yayakapin ka. Makikita mo si Jesus, sasamahan ka kahit saan ka man magpunta. Amen po. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Confident na tayo. Bakit? Paano tayo naging confident? Confident na tayo na anumang problema ng buhay, anumang pagsubok ng buhay, pagka meron ka pa ng palataya sa Panginoon, confident ka na iwanan tong buhay na ito. Bakit? Dahil alam mo na ang Diyos sasamahan ka kahit saan ka magpunta. Alam mo na ililigtas ka ng Panginoon. Alam mo na sasamahan ka ng Panginoon. Kaya nga po mga Kristiyano, meron yung mga memory verse. Amen. Kasi nandun yung mga pangako ng Lord, I will never leave you, nor forsake you. In times of famine, I will satisfy. Sa gitna ng kawalan, merong abundant na ibibigay ang Panginoon. When we are weak, He make us strong. Di ba po, mga kapatid sa Panginoon? Kaya po kailangan meron po tayong mga memory verse. Sino po dito may mga memory verse na? Allah, wala pa iba. Amen. Kailangan po may memory verse po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Kasi yan yung magiging sandata mo pagdating ng araw. Na halimbawa, dumaranas ka ng karamdaman, masasabi mo na He is our healer, He is our Jehovah Rapha, He is our provider, He is our, sabihin natin, He is Emmanuel, lagi natin siya kasama. Kailangan meron po tayong memory verse. Kasi pag wala kang memory verse, ano pang babangga mo sa kaaway? Si Jesus, nung tinukso siya ng kaaway, ang ginamit niya yung salita na nagbibigay ng lakas sa spirito niya. Yung salita na nagpapaumapaw ng spirito niya pagdating sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, ikaw din mismo, meron kang ganung lakas. Ikaw din, meron kang lakas para pagtagumpayan mo yung problema ng buhay mo. May lakas ka para pagtagumpayan mo yung pagsubok ng buhay mo. May lakas ka para pagtagumpayan anumang ibabato sa iyo ng kaaway. Kailangan lang manampalataya ka. Sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka, kapatid.
Kasi pagka meron po tayong pananampalataya at alam po natin na ang Diyos po kasama natin, malakas ang loob po natin na iwanan itong katawang ito, na kahit mamatay tayo ngayon, tawag mo na ngayon, Lord. Joke lang po yan. Na kahit mawalan tayo ng buhay po, alam natin na ang Panginoon kasama po natin dahil meron kong faith sa Lord. Amen po. Kaya nga po sabi po dito, we live with a goal of reaching heaven. Nabubuhay tayo na merong goal na makarating sa kalangitan. Hindi natin goal na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi natin goal na yumaman sa mundo. Hindi natin goal na maging asensado sa mundong to. Ang goal natin na pagdating ng araw, makabilang tayo sa pag-aari ng Panginoon sa kalangitan. Ang Kristiyano na ang goal niya ay hindi yung mga bagay na ito ay hindi talaga Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, alam niyo po ba, yung mga alagad po nung araw, wala silang ibang inisip kundi, Lord, pagdating ng araw, isama mo ko sa pag-ahari mo. Lord, pagdating ng araw, gusto ko kapiling kita, Lord. Lord, pagdating ng araw, gusto ko kasama kita. Hindi nilang sinabi na, Lord, gusto ko pagdating ng araw, maging sikat na artista ako. Kailangan, Lord, pagdating ng araw, maging successful na businessman ako. Pagdating ng araw, Lord, kailangan maging mayaman ako, maging milyonaryo ako. Hindi sinabi ng mga alagad yun. Ang hangad po nila na pagdating ng araw, makarating sila ng kalangitan sa presensya po ng Panginoon. Kaya po sa mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, Christians have no deaths, only reconciliation. Na ang mga Kristiyano, wala naman po talagang kamatayan yan eh. Dahil ang kamatayan po sa mga Kristiyano, hindi po na tinuturing kamatayan. Amen. Yung pagtapos ng buhay ng isang Kristiyano, hindi talaga pagtapos ng buhay para sa kanya. Dahil alam niya na sa katapusan ng buhay niya ay magkakaroon na siya ng reconciliation o magkakaroon na siya ng paglapit sa Panginoon pagdating ng araw. Sabi po dito, Christian live solely to become useful to God. Yun yung purpose ng buhay po natin. Na habang nabubuhay po tayo, maging useful tayo sa Panginoon. Na habang nabubuhay po tayo, magamit po natin yung buhay po natin para mapalawak pa ang gawain ng Panginoon. Magamit natin yung buhay po natin para abutin yung mga kapatid po natin, iba po natin kapatid na naliligaw po sa mundong ito. Kaya kung may mga kaibigan ka, kakilala ka na hindi pa Kristiyano, tungkulin mo sila na abutin. May anak ka, meron kang asawa, meron kang sabihin natin mga magulang o mahal sa buhay, kahit sino pa yan, kahit yung kaaway mo. Responsibilidad mong dalhin sila dito sa church. Responsibilidad mo na dalhin sila sa Panginoon. Kaya pag hindi natin nagawa yun, pagkaaway natin, Jesus sama, ako lang maliligtas siya, dyan na siya. Hindi ko kaya maligtas siya, ako lang maliligtas. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ang nagsisikap upang magligtas lang ng kanyang sarili ay siyang mawawalan na ito. Pero ang mag-alay ng kanyang buhay para po sa kapwa niya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ganun po yung mga kapatid sa Panginoon. Kasi kuminsan po yung pananaw po natin napaka-kitid o napakagulo. At yung mga pananaw natin ay nakabatay lamang po dito sa mundo. Mga kapatid sa Panginoon, we must have faith. Kaya po mga disciples, ano po pinanghawakan nila? Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin? Basahin po natin. Kaya naman ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Kailangan po natin maging kalugod-lugod sa Panginoon. Nandito ka ngayon, nabubuhay ka, kailangan maging kalugod-lugod ka sa Lord. Use your life to glorify God. Use your body to glorify God. Use your resources to glorify God. Use everything that you have to glorify God. Gamitin mo lahat ng meron ka para parangalan ng Panginoon. Sa lahat po na nagtatrabaho, nagsisikap tayo magtrabaho para magkaroon tayo ng promotion. Sa lahat na nag-aaral, nagsisikap tayo na mag-aaral para ma-achieve natin yung pinakamataas na titulo na pwede natin makuha sa pag-aaral. Nagtatrabaho tayo, nagsisikap tayo para dumaas yung sweldo natin. Bakit hindi mo gawin sa Panginoon yan? Pagsikapan mo na pagsilbihan ng Panginoon para pagdating ng araw, nandun ka sa pinakatuktok, kasama ang presensya ng ating Panginoon. Kaya po yung mga alagad, nag-aaway sila. Lord, sino maupo sa kaliwa mo? Sino maupo sa kanan mo? Pwede bang ako na lang maupo sa kanan mo? Pwede ako ba maupo na lang sa kaliwa mo? Pwede bang nasa tabi mo ako pagdating sa langit? Kasi yun ang minimitihin nila. Tayo ba? What is your desire? Nandun ka pa rin ba sa mga bagay na nakikita sa mundo? Yung nakikita mo mga kaibigan mo na parang asensado yung buhay, yung mga nag-abroad na lang, nagka-travel na lang. Yung mga kaibigan mo na nakikita mo na ang gaganda ng mga cellphone nila, ang gaganda ng mga bahay nila, ang gagara, may mga kotse na sila ngayon. Ang yaman-yaman na nila ngayon. Nakakakain sila ng mga masarap. Galing sila sa restaurant kahapon. Yung mga tinitignan mo yun, yung pa rin ba dinidesire mo?
Alam mo kapatid sa Panginoon, the fact that you are here right now, nandito ka sa church, alam mo ba kung ano yung nag-aantay sa'yo? Alam mo ba kung ano yung nakapangako sa'yo sa Panginoon dun sa kaharian ng langit? Alam mo ba kung ano yung makakamit mo pagdating ng araw? Sige, yes, sila ang sasarap ng buhay nila dito sa mundo, yung mga ibang nakikita natin. Masarap ang buhay po nila. Pero I want you to know, yung kapalit naman noon pag wala ka sa Lord. Kung ano yung sarap na dinadanas mo dito ngayon at wala ka sa Panginoon, napakasakit at sabihin natin, di malarawan na pangit na mararanasan natin doon sa impyerno. Di ba kaya nga po tayo merong Lazaro at mayaman, katulad po ng pinrich ni Pastor po noong nakaraan. Kasi ganun po ang mangyayari. Kaya nga sabi po dito, in whatever we do, we must live to please God. Lahat ng gagawin mo para parangalan ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo para magbigay kaluguran sa Panginoon. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kakain ka man o iinom ka ng tubig, kailangan maparangalan mo ang Diyos. Kaya nga po tayo mga tao, nagpapakasikat tayo dito sa mundo para pagdating ng araw, ano ang alam natin? Para maging asensado ang buhay po natin, maging masarap tayo, mga boss na lang tayo, mga CEO na lang tayo, na hayaan na lang natin na pumasok yung mga bagay sa buhay po natin dito. Pero sinasabi ko sa inyo, anong pinaka-minimithi ng mga apostol? Tandaan niyo po. Basahin niyo nga po. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Bakit po ba nasabi ni Pablo to? Ang buhay nga, habang nabubuhay siya, ay para sa Panginoon. Habang nabubuhay siya, naglilingkod siya sa Panginoon. Habang nabubuhay siya, pinapahayag niya yung salita ng Diyos. Habang nabubuhay siya, nagbibigay siyang kaluguran sa Panginoon. At kung mamatay man siya, ay mag-gain siya. Bakit? Kasi alam niya na nagampanan niya yung tungkol na binigay sa kanya ng Panginoon. Makakapili niya ang Panginoon sa kaharian ng langit, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Lahat tayo, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at titignan ng Panginoon kung paano mo ginamit ang buhay mo. Titignan ng Panginoon kung sa bawat buhay mo ba nagkaroon siya ng part sa buhay mo. Titignan ng Panginoon kung sa buhay mo ba naparangalan mo ba siya. O yung simpleng pag-church hindi natin magawa. Titignan ng Panginoon kung yung pagbabasa mo ng Biblia ay ginagawa mo. O mas pinipili natin na mag-cellphone na lang. Titignan ng Lord kung talaga may nananampalataya ka, dapat marunong ka manalangin. O hanggang labi lamang ang pananampalataya natin. Titignan ng Lord kung matimbang pa rin ba yung mga pananaw mo dito sa mundo o yung pananaw na gusto ipakita ng Diyos sa iyo. Titignan lahat ng Panginoon yun. At sa harapan ng Panginoon, masakit man po aminin, haharap po tayo sa hukuman ng Lord. At kung hukuman po tayo ng Panginoon ngayon, masasabi po ba natin na mabuti ang mga bagay na nagawa po natin? Ako po, alam niyo po, aaminin ko po sa inyo. Hindi pa po ako confident na pagdating na araw, makahumarap ako sa hukuman ng Lord. Hindi pa po ako kumpiyansa sa sarili ko dahil alam ko na may mga bagay pa ako na kailangan baguhin. Kaya nga tayo nag-church, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ako lumalapit sa Diyos para malaman po natin na kaya ako lumalapit sa Panginoon. Kaya mga ibang mga nakikita po natin mga kapatid natin sa Panginoon, lumalapit sa Lord. Bakit? Dahil alam natin sa sarili natin na meron tayo mga bagay na kasalanan. Na meron tayong mga pagkukulang sa Panginoon na sakali man lang, by chance, sa maliit na chance man lang, makapiling po natin ang Panginoon sa kanyang kaharian. Which is, sa dami ng kasalanan natin, karapat-dapat ba tayo makabilang sa kaharian ng langit? Pero sa kabila ng lahat ng yun, sinasabi ng Lord, yes, sige na. Oo, sasama kita. Kasi po alam niyo po ba ang paglapit sa Panginoon? Di lang naman po na sa atin lamang po, hindi po effort lang po natin. Kasi sabi sa salita ng Diyos, na anumang gawin natin ay parang maruming basahan lamang po. Wala tayong pwedeng gawin. Wala tayong pwedeng ibigay. Wala tayong pwedeng ipakita sa Diyos para sabihin karapat dapat tayo dun sa langit.
Wala tayong pwedeng gawin o ihandog sa Panginoon para sabihin na karapat-dapat tayo sa presensya niya. Kahit yung buong buhay mo simula pagkabata hanggang sa mamatay ka, ay nakalapit o nakalagit sa Panginoon yung buhay mo. Hindi pa natin masasabi na karapat-dapat na tayo na doon sa kalangitan. Alam niyo ba kung paano na nagiging karapat-dapat? Because of Jesus. The presence of God. The Holy Spirit. Parang ganito po lang yan eh. 20% effort mo. 80% effort niya. Kita niyo po yung mga kapatid sa Panginoon. 20% effort mo, 80% effort niya. Paano mo nasabi, brother? Nung magkasala si Adan at Eva, sino gumawa ng paraan para ma-reconcile ang tao? Ang Panginoon pa rin. Nung tayo, sarap na sarap tayo sa mga bagay dito sa mundo, hindi pa tayo nakakakilala sa Lord. Sino gumawa ng paraan para abutin tayo? Ang Panginoon pa rin, ginamit niya yung mga anak niya. Para lumahom, para humaba pa yung salita, para yung salita niya makarating hanggang sa generation ngayon. Sino gumawa ng paraan para imungkahi sa maraming tao ang salita niya? Ang Lord pa rin. Sino nagbigay ng Banal na Espiritu para itulak po yung mga Kristiyano para po magkaroon sila ng kaligtasan? Ang Lord pa rin. Ang Lord ang gumagawa ng paraan para maligtas tayo, mga kapatid sa Panginoon. Imagine that. Tas tayo, anong dinidesire natin? Uy, mayaman. Gusto ko mayaman. Gusto ko hindi mayaman. Gusto ko mansyon. Gusto ko pera. Parang sakit sa dibdib sa Panginoon kung isipin po natin na lahat ng sakripisyo niya, sa lahat ng ginawa niya, effort niya lahat. Sa krus ng Kalbaryo, dito po, niyakap niya ang bawat sakit na naranasan niya. Effort niya lahat yun. Para malapit ka sa Kanya. Para makarating ka ngayon dito. Kaya alam niyo po, ganun na lamang po ang paano tayo ni-invite ng pastor natin na para mag-church. Kung paano na lang siya na nasasaktan pag nakikita niya na wala kayo pagka araw ng linggo. Kung paano na nasasaktan ng mga lingkod ng Diyos pag nakikita niya na parang wala kayong interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Masakit sa pastor. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa isang pastor, dinadaloy sa kanya ng Panginoon kung ano nararamdaman niya. Dinadaloy ng Lord kung ano nararamdaman niya sa kanyang lingkod. Kaya ganun na lang ang paghihinagpis niya. At ganun na lang din yung galit ng isang pastor. Pagka nalalayo tayo, mga kapatid sa Panginoon. Ako hindi ko pa masasabi na nararamdaman ko, nararanasan ko yung mga bagay na pinuflow ng Lord. Pero nakikita ako, pinapakita ng Panginoon. Because when you have faith in God, ipapakita na sa iyo ng Panginoon kung ano yung nararamdaman niya. Yung mga kailangan mong gawin. Effort lahat ng Lord, ng Panginoon yun. Tandaan mo. 20%, minsan baka nga 5%, 10% lang ang effort mo. Almost 99.99% effort ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid sa Panginoon, isang bagay lamang po ang pinapakiusap po namin. Gusto po namin na lahat tayo dito, andoon sa Kariyan sa Langit. Pagdating natin sa langit, ay, Sister Flora, andito ka na pala. Tara, magpuri tayo sa Panginoon. Ay, Sister Josie, andiyan ka pa. Tara dito, dalapit tayo nandun si Jesus. Nagwo-worship sa Lord. Sir Dina, tara dito, andun ang Lord. Tara, dali, punta tayo doon, andun sila. Andun din sila John, sila Paul. Kasama natin magpupuri sa Panginoon. Lahat kayo. Ako, hindi ko nga po kabisado yung, may mga bago ko nakikita mo, hindi ko kabisado yung pangalan. Pero alam niyo po, ang Lord, alam niya ang bawat pangalan natin. At lahat yun, gusto niya nandoon, nakasulat. Gusto niya lahat yun, yung lahat ng pinasan niya sa krus na to. Gusto niya lahat nandun din. Pero, kapatid, hindi ang Lord ang lumalayo. Tayo. Kaya nga sa lahat nandito, kahit sa mga kabataan, sa mga teenager dyan, alam niyo, makita mo na ngayon pa lang sa murang edad mo kung gaano kahalaga si Jesus sa buhay mo. Mahal ka niya. Yung mga mahal na hinahangad natin dito sa mundo, yung mga dinidesire natin pag-ibig ng mga tao dito sa mundo, hindi makukumpara yan sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya right now, mga kapatid sa Panginoon, kung tinatanggap mo ang presence ng Lord, tinatanggap mo at nananampalataya ka sa Panginoon, tinatanggap mo yung perception na gusto ibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, pagsikapan mong lumapit sa Kanya. Gawin mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pagsikapan mo pa siyang kilalanin. Simulan mo kumpletuhin mo yung pagdalo ng araw ng linggo. Huwag kang papaliya. Simulan mo sa pagbabasa ng Biblia.
Simulan mo sa pagtawag ng Holy Spirit. Simulan mo sa pagkakaroon ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Simulan mo sa mga bagay at eventually mag-grow yun. At sinasabi ko sa mga kapatid, pag nakafocus ka sa paggawa sa Panginoon, yung mga bagyo dyan, yung mga problema dyan, yung mga pagsubok doon, yung mga kumahabol sa yung mga kaaway mo dito, yung mga hirap doon, hindi mo mapapansin yan. Sige dyan, tumahol kayo ng tumahol. Pero ako, ang pananaw ko lang dun sa langit. Tumahol ng tumahol man ang mga pagsubok, ang mga problema, habul-habulin ka man. Pero kung yung paningin mo ay nasa Panginoon, hindi ka matatakot sa kanila. Dahil yung sight mo ay nasa Jesus. Yung sight mo ay nasa kaligtasan, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Yung sight mo ay nasa Kanya. Kahit nagkalat ang mga demonyo sa paligid mo, kung yung paningin mo ay nasa Jesus, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi hindi ka nila kayang galawin, hindi ka nila kayang pakialaman, hindi ka nila mahahawakan. Pag yung mata mo ay nasa kay Jesus, untouchable ka. Pagka yung paningin mo na kay Jesus, yung faith mo na kay Jesus, yung buhay mo na kay Jesus. Kaya nga inuulit ko, kaya lumulubog yung barko kasi pumapasok yung tubig. Kaya tayo nilulubog kasi nagpapa-apekto tayo. Tinitignan natin yung mga problema natin. May problema ka. Andyan yung demonyo ng problema. Kung minsan nakikipagtitigan pa tayo kung sino unang kukurap. Nakikipag-staring contest pa tayo sa demonyo. Kaya minsan pinapasok tayo. Kaya napapabagsak tayo. Pero kung nandyan yung mga kaaway mo, nandyan yung mga problema mo, yung pagsubok mo, pero yung mata mo, yung sight mo ay na kay Jesus. Yung pananampalataya mo ay na kay Jesus. Kahit anong gawin ng mga bagay na sa paligid mo, wala silang magagawa dahil alam mo na ang hari mo ay si Jesus na nakatagumpayan ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ganun lang kasi mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po, nagagalak ako dahil yung mga nandito nakasama namin na ilang anniversary na ang dumaan, nandito pa rin kayo nanatili pa rin pagpatuloy niyo po. At gusto ng Lord mag-grow pa po kayo. At yun din po minumungkahi po ng lingkod ng Diyos po sa ating pastor. Hangad niya na makita po tayong lahat. Na lumalago na pagdating ng araw, makikita niya na kunyari, madadaan niya si Sister Dina dyan, nag-i-invite ng mga kapatid sa Panginoon, madadaan niya si Sister Josie doon, nagpapahayag ng salita ng Diyos, makikita niya sila Sister Linda, sila Sister nakikita niya na nag-aanyaya ng mga kapatid sa Panginoon, hindi matutuwa po ang Panginoon po doon. Kaya nga yun lamang po mga kapatid sa Panginoon, sabay-sabay po tayong lumago at sabay-sabay po tayong lumago pa po sa pananampalataya. So, sige mo magtasitayo po tayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, O God, dakilang Diyos sa mga pangyarihan. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa hapong ito na binigay mo sa amin, Lord. Lord, thank you, O God, for the faith that you've given us, O God. Lord, maraming salamat po dahil yung pananampalataya po, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord, na pinag-overflow mo sa aming buhay. O God, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, nagtutulak sa amin to produce more faith in you, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, O God, Lord, dahil hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan, O God. Salamat, Panginoon Jesus, dahil minumungkahi mo sa aming salita ng katotohanan. And we know, O God, na pag nanatili kami sa iyo nanatili kami tapat sa iyo hanggang wakas, O God, balang araw, Panginoon, ililigtas mo kami, Panginoon Jesus, O God, Lord. Hangad po namin, Panginoon, na bawat isa po sa amin ay makapiling ka sa kaharian ng langit, O God. At anumang bagay na pagsubok ng mundong to, Panginoon, Lord, turuan mo kami na tignan ka lang, O God. Pagdating sa mga pagsubok ng mundo, turuan mo kami na magkaroon ng perception pagdating lang sa iyo at hindi sa mga bagay dito sa mundo, God. Turuan mo rin kami, Panginoon, na pahalagahan ka higit sa mga bagay dito sa mundo, Panginoon. For we know, O God, na mga bagay dito sa mundo ang magpapahamak po sa amin. Pero, Panginoon, ang nananampalataya sa iyo ay mananatili magpakialaman sa iyong piling, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat salitang ito na patuloy na bibigay po sa amin ng kalakasan, O God. Salamat, Panginoon Jesus, sa oras na ito, O God. Patuloy na ingatan mo mga anak mo na rin ito, Lord God. Lord, I declare blessings in each of us, O God, Lord. Pagpalain mo ang bawat anak mo nandito, O God. Lord, pagpalain mo sila ng mahigit na pagkakilala sa iyo, Lord God. Pagpalain mo sila, Panginoon Jesus, O God, Lord, ng kalakasan sa Espiritu, O God. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng mga bagay sa spiritual, Panginoon Jesus, O God, maging sa physical, O God, Lord. Maraming salamat po, O God. Ingatan mo ang bawat isa narito, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, Panginoon. Balutan mo kami ng banal mong dugo at ilayo mo kami sa lahat po ng gawa ng kaaway, O God. Muli po aming Diyos, maraming salamat po, O God. Ngayon pa lamang po, Panginoon, nagpupuri kami, O God. Nagdidiwang ka po kami dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ay tatagumpay sa bawat buhay po namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ikaw ang Diyos namin tinataas, pinupulit, pinararangalan in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa po.